Hindi masasaktan. Ito ay isang bagay na nangyari lamang sa mga nobelang pantasya, ngunit sa sandaling ito ay nangyayari sa totoong mundo. Ang mga ordinaryong bala ay mag-iwan lamang ng maliit na sugat sa katawan ni Jordan. Hindi ito magiging nakamamatay sa lahat. Hindi man lang ito makakaapekto sa mga galaw ni Jordan. Ang mga baril ay legal sa maraming estado ng Ethiopia. Kung isa kang ordinaryong tao, gaano ka man kayaman o kalakas, maaari kang patayin anumang oras sa lansangan. Ngunit ngayon, halos imposible para sa isang ordinaryong pumatay ng isang Diyos na tulad ni Jordan. Patayin siya gamit ang baril. Hehe, sorry, malamang kailangan mong gumamit ng bazooka. Natuwa si Jordan at lumabas ng pabrika patungo sa isang bakanting espasyo sa labas. Gusto kong subukan ang aking bilis. With that, kumaripas siya ng takbo. Mr. Jordan! Mr. Jordan, hintayin mo ako. Napakabilis ng takbo ni Jordan. Magiging kalabisan kung sabihin na siya ay kasing bilis ng kidlat, ngunit ang bilis ni Jordan ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Bukod dito, hindi lamang si Jordan ang may bilis, ngunit siya rin ay napakalakas. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang haligi, at nabaluktot ito sa kalahati. Pagdating niya sa pinakamalapit na maliit na bayan, ito ay ganap na disyerto. Diretso siyang tumalon mula sa lupa patungo sa bubong ng bookstore. Ang aking kakayahang tumalon ay tumaas din. Madali siyang tumalon pababa mula sa taas na 3 palapag ng walang anumang problema. Sa sandaling ito, sa wakas ay naabutan ni na Professor Liam at Pablo si Jordan. Sinabi ni Professor Liam, Guro, hindi ka mamamatay kahit tumalon ka mula sa 30 palapag na gusali, lalo pa sa 3 palapag na gusali. Ikaw na ang naging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Mumuso si Jordan. Miyamoto Masaki, tingnan natin kung paano ka mananalo laban sa akin ngayon. Kinabukasan, sa hapon, sa isang martial arts dojo sa Japan. Isa itong napakalaking venue at ginamit bilang Olympic venue noong 1964. Ang lugar ay kayang tumanggap ng libu-libong manonood. Pero ngayon, wala masyadong tao sa audience. Tanging ang mga tao mula sa 8 lihim na pamilya ang naroon. Ang deathmatch ay sa pagitan lamang ng Jordan at Miyamoto Masaki. Mr. Park Sang-cheol, napaaga ka dito. Please come in. Si Miyamoto Chujiro ay nasa pasukan upang salubungin sina Park Sang-joon at Park Sang-cheol. Mukhang tumanda na si Park Sang-joon, sa bagay, ngayon lang niya naranasan ang sakit ng pagkawala ng anak. Ito ay malinaw na siya ay may isang magaspang na oras. Hinawakan ng mahigpit ni Park Sang-joon ang kamay ni Miyamoto Chujiro at mabangis na sinabi, Mr. Miyamoto, patayin ng anak mo ang knee-starred na si Jordan para ipaghiganti ang anak ko. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, Mr. Park, huwag kang mag-alala. Ginawa ni Jordan na isang cuckold ang anak ko at muntik na siyang mamatay sa tsunami. Ngayon, siguradong bugbugin siya ng anak ko hanggang mamatay. Nasa likod ni Park Sang-cheol ang kanyang mga kamay. Nakita niya si Miyamoto Masaki na naka-cross-legged sa gitna ng arena habang nakapikit. Habang naglalakad, bumulong si Park Sang-cheol kay Miyamoto Masaki, Masaki, nalaman ko na nagtayo si Jordan ng sarili niyang research team sa Orlando. Mukhang may nabubuo silang katulad sa Mirakuru Serum. Kailangan mong maging mas maingat sa kompetisyon mamaya. Nanatiling nakapikit si Miyamoto Masaki at dahan-dahang sinabing, ayos lang. Basura si Jordan at magaling lang sa pakulo at panloloko. Kung may serum talaga siya, pinatay na niya ako last time. Mamaya, maghintay ka na lang at makita akong maghiganti sa kapatid mo. Tumango si Park Sang-cheol. Sana magtagumpay ka. Hindi nagtagal, dumating ang pamilya Jeng, Lota at iba pang pamilya. 6:00 ng gabi, dumating si Chairman Rong sa venue. Chairman Rong. Akala ko hindi ka papasok ngayon. Masayang kinamayan ni Miyamoto Chujiro si Chairman Rong. Para kay Chairman Rong, ang deathmatch ngayon sa pagitan ni Miyamoto Masaki at Jordan ay halos isang maliit na personal na sama ng loob sa pagitan ng huli. Hindi na kailangang dumalo si Chairman Rong. Sinabi ni Chairman Rong, wala akong ibang ginagawa kaya pumunta ako upang tingnan. Pagkatapos ng lahat, sina Miyamoto Masaki at Jordan ang susunod na henerasyon ng mga elite mula sa aming 8 mahuhusay na pamilya. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, ang Jordan ay hindi isang piling tao. Chairman Rong, maaaring medyo madugo ang laban mamaya. Baka matalo ng anak ko si Jordan. Sumulyap si Chairman Rong kay Miyamoto Masaki at mumiti.
Nagmumuni-muni pa rin siya sa gitna ng arena. Gusto ko ring makita kung ano ang magiging pinakamalakas na katawan sa mundo. Kailangang sabihin na ang pamilya Miyamoto ay gumawa ng mas maraming pananaliksik sa mga pisikal na pagpapahusay kaysa sa pamilyang Rong. Ang gamot na nagpapalakas ng lakas ni Miyamoto Masaki ay isang bagay na kayang gawin kahit ng makapangyarihang pamilyang Rong. Malapit ng magnegatibo 6:30 iyan. Kalahating oras na lang ang natitira. Don't tell me Jordan doesn't dare to come. May invisibility cloak siya. Hindi magiging madali ang paghuli sa kanya. Naiinip na si Jen Weilun. Sinabi ni Lota, ang Jordan ay isang tao sa kanyang salita. Dahil nangako siyang darating, tiyak na darating siya. Sa ngayon, alam na ni Lota na matagumpay na nabuo ni Jordan ang Mirakuru Serum. Gayunpaman, dahil mahal na mahal niya si Jordan, medyo nag-aalala pa rin siya rito. Ngumuso si Miyamoto Chujiro. Kung hindi siya dumating, ang kanyang mga magulang ay mamamatay sa pitoiel sa tuldok. Mga lalaki, ilabas ang mga magulang ni Jordan. Inilabas ang mga magulang ni Jordan. Bilang paggalang sa pamilya Steele, hindi sila itinali ng mga Miyamoto. Matapos mailabas ang ina ni Jordan ay agad itong lumuhod at humingi ng awa kay Miyamoto Chujiro. Mr. Miyamoto, pakiusap, pakawalan mo ang aking anak. Basta't ipinangako mo na pakakawalan mo ang aking anak, maaari akong mamatay sa kanyang lugar. Sinipa ni Miyamoto Chujiro ang ina ni Jordan. Huwag kang magmakaawa sa akin. Mangyaring panatilihin ang iyong dignidad at pagmamataas bilang miyembro ng 8 dakilang pamilya. Huwag kang tumulad sa isang karaniwang babae na marunong lamang umiyak at magmakaawa. Patuloy na umiiyak ang ina ni Jordan. Ginawa mo na ang pamilya namin bilang mga puppet mo at pinigilan mo kami. Pero pride at dignidad ang sinasabi mo ngayon? Nasaan na ang dignidad at pride natin? Inagaw mo na lahat. Mga masasamang diktador lang kayo. Labis na napahiya ang lahat nang marinig ang iyak ng ina ni Jordan. Pagkatapos ng lahat, kung mas elite ang isang tao, mas pinapahalagahan nila ang kanilang reputasyon. Talagang naging mga huligan sila sa pamilya Steele at naabala sila sa hitsura nito. Sinabi ni Madam Jeng, Mrs. Steele, palagi kong iginagalang ang iyong pamilya at tinatrato ko sila bilang mga miyembro ng 8 dakilang pamilya. Hindi kita kailanman hinamak. Nagmamadaling umalis si Lota sa kanyang upuan at naglakad para tulungang makatayo ang ina ni Jordan. Tita, hindi ko rin binamalas ang pamilya Steele. Itinuring ko si Jordan bilang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, tita. Magiging maayos din si Jordan. Paanong hindi alam ng ina ni Jordan ang nararamdaman ni Lota kay Jordan? Hinawakan niya ang braso ni Lota at nagmamakaawa. Enos Kimid, nakikiusap ako sa'yo, tulungan mo si Jordan. Siya ay tanga at hindi marunong makipag-sweet talk sa mga babae. Sa totoo lang, gusto ka niya. Ang pinakamatinding hiling ko ay makita kayong dalawa na magkasama at magkaanak ng ilang apo para sa akin. Enos Kimid, kailangan mong tulungan si Jordan. Alam ng nanay ni Jordan na dalawa na ang asawa ni Jordan. Gayunpaman, sina Loren at Victoria ay mula sa mga ordinaryong pamilya at wala ni isa sa kanila ang makakatulong kay Jordan ngayon. Si Lota ang tanging tao na maaaring magsalita para kay Jordan ngayon. Natural na masaya si Lota sa pagtanggap ng pagkilala sa ina ni Jordan. Pangarap niyang pakasalan si Jordan at inaliw niya ang ina ni Jordan. Tita, huwag kang mag-alala. Labis din akong nag-aalala kay Jordan. Pero huwag kang mag-alala, siguradong magiging maayos si Jordan. Hindi siya magpapatalo. Nang sabihin ito ni Lota, si Miyamoto Masaki, na kanina pa nagmumuni-muni ng nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumayo. Tinanong niya si Lota. Lota, sabi mo hindi magpapatalo si Jordan. Sa madaling salita, sinasabi mong matatalo ako. Hindi natatakot si Lota kay Miyamoto Masaki. Bukod dito, kinasusuklaman niya ang kanyang agresibong paraan. Sumagot siya, hindi matatalo si Mr. Masaki kung pipiliin niyang isuko ang laban na ito. Galit na galit si Miyamoto Masaki. Lota, hindi ko alam kung bakit ang tanga mo para maniwala na matatalo ako ni Jordan. Nag-away kami kalahating buwan na ang nakakaraan. Hindi na siya ang kalaban ko. Ni hindi nga siya makatanggap ng suntok sa akin. Lota, dahil naniniwala kang mananalo si Jordan, maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Kung matatalo ka, gusto kitang maging asawa. Nagkataon lang, katatapos lang ng asawa ko.
Alam ni Lota na matagumpay na nabuo ni Jordan ang Mirakuru Serum at hindi natalo sa isang one-on-one na laban. Hindi siya nakatiis ng minamaliit ng iba ang lalaking gusto niya. Siya agad na sumagot, sige, pustahan na. Matatalo ka ni Jordan. Hahaha, sige, deal. Ang mga tao mula sa 7 dakilang pamilya ay nandito bilang mga saksi. Hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Hahaha. Masayang tumawa si Miyamoto Masaki. Mabilis siyang binati ni Park Sang-cheol. Congratulations, Masaki. Hindi mo lang kayang patayin ang iyong kaaway ngayon, ngunit maaari mo ring pakasalan si Lota at kunin ang pamilya Skimid. Tunay na isang masayang okasyon ito para sa lahat ng magagandang pamilya. Si Park Sang-cheol ay mukhang tuwang-tuwa sa hitsura, ngunit ang kanyang puso ay labis na mapait. Si Lota ay isang top-notch beauty at siya ay isang inapo ng isang lihim na pamilya. Ang kanyang katayuan ay lubhang marangal. Kung nabubuhay pa si Park Chan-young, baka pinakasalan siya ni Lota. Naisip pa nga ni Park Sang-cheol na palitan ang kanyang nakababatang kapatid para pakasalan si Lota, ngunit natatakot siya na hindi ito papayag. Congratulations! Ang lahat ay binati ng maaga sina Miyamoto Masaki at Lota. Parang nanalo na si Miyamoto Masaki. Sa sandaling ito, nakarating na si Jordan sa Japan. Siya ay 20 kilometro ang layo mula sa martial arts dojo at natipon sa kanyang mga subordinates. Bukod kay Pablo, Professor Liam at iba pa, nandoon din si Dragon at lahat ng lalaking nasa ilalim niya, pati si Zephyr 3. Bukod pa riyan, sumugod din sina Salvatore at Victoria. Pagbati, Diyosa. Nag-recruit si Salvatore ng maraming bagong lalaki sa panahong ito, karagdagang 200. Lumuhod si Salvatore at lumuhod din ang lahat ng tauhan niya. Sinabi ni Jordan kay Salvatore, pakiusap, ipagpatuloy mo akong tawaging Mr. Jordan. Masyadong mapagpanggap ang Diyos. Lumapit si Victoria at hinawakan ang kamay ni Jordan. Hubby. Hinaplos ni Jordan ang magandang mukha ni Victoria. Laking tuwa niya nang makita siyang muli. Ganun pa rin siya noong una siyang nagustuhan. Tanong ni Victoria, hubby, sabi ni Salvatore na isa ka ng Diyos ngayon. Ano ang nangyari? Napakatamis na sabi ni Jordan, kahit ano pa ako, I will always love you the most. This will never change. Natuwa si Victoria. Napakaswerte ko na pinakasalan kita. Pero magiging maayos ka ba sa laban mo ni Miyamoto Masaki? Napangiti si Salvatore. Victoria, huwag kang mag-alala. Si Mr. Jordan ay naturukan na ng Mirakuru Serum at ngayon ay isang superhuman na. Nakikita mo ba ang Mount Fuji doon? Magagawa ni Mr. Jordan na pumutok ang bulkan sa isang suntok. Medyo nahiya si Jordan sa pagmamayabang ni Salvatore. Wala ka doon noong nagpa-inject ako ng serum. Paano mo nalaman ang mga detalye? Tumawa si Salvatore at sinabing, narinig ko ito mula kay Pablo. Nagmamadaling sinabi ni Pablo, hindi ako gumawa ng ganoong labis na pag-angkin kay Salvatore. Salvatore, huwag kang magsalita ng walang kapararakan at huwag mo akong kaladkarin dito. Ngumiti si Jordan. Medyo exaggerated, pero ako na talaga ang numero 1 tao sa mundo ngayon. Dragon, hindi na ikaw ang kakampi ko. Ngumiti si Dragon at ibinaba ang ulo. Tama lang nabugbugin ako ni Master. Tinapik ni Jordan ang balikat ni Dragon at sinabing, walang sapat na serum ngayon, kaya hindi ko pa ito maibibigay sa'yo. Kapag nakapag-produce na kami ng marami, ikaw ang unang makakatanggap nito. Sa oras na yon, ikaw ay magiging nangungunang manlalaban muli sa mundo. Lumuhod ang Dragon. Salamat, Guro. Sigaw ni Salvatore. Ako rin. Mr. Jordan, gusto ko rin ng serum. Lumapit din si Tim para sumali sa kasiyahan. Nabalitaan ko na pagkatapos ma-inject ng serum, pati ang husay mo sa pakikipagtalik ay ma-enhance. Gusto ko rin. Sinaway sila ni Pablo. Kayong dalawa, hindi ba sayang ang pag-inject ng serum sa inyo? Huwag na kayong maglokohan. Malapit na mag-alas 7. May importanteng i-announce si Mr. Jordan. Makinig kayo. Naging seryoso ang lahat. Tumingin si Jordan sa oras at nagbilin, malapit na akong magkaroon ng deathmatch kay Miyamoto Masaki. Kung walang nangyaring masama, papatayin ko si Miyamoto Masaki. CJ. Pinutol ni Salvatore. Nang makitang hindi masyadong tama ang kapaligiran, mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig. Ipinagpatuloy ni Jordan, pagkatapos ng pagkamatay ni Miyamoto Masaki, tiyak na hindi ako bibitawan ng pamilya Miyamoto.
Ang pamilya Park, na noon pa man ay gustong maghiganti kay Park Chan-young, ay makikipagsanib puwersa sa mga Miyamoto upang tugisin ako. Mag-ingat kayong lahat sa labas. Kapag gumawa ng anumang hakbang ang mga nasasakupan ng Park o mga pamilyang Miyamoto, kayo na ang bahala sa pagharang sa kanila. Nagmamadaling sinabi ni Salvatore, lahat tayo ay magbabantay sa labas. Mr. Jordan, hindi mo ba kailangan ng proteksyon? Umiling si Jordan. Hindi na kailangan. Sa kalagayan ko ngayon, walang makakasakit sa akin ng malapitan. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa kanila sa paggamit ng mabibigat na armas. Sabi ni Dragon, Guro, maaari kang tumutok sa laban. Ipaubaya sa amin ang labas. Tumango si Jordan. Gabi na. I should go. Hubby. Aalis na sana si Jordan, biglang hinawakan ni Victoria ang kamay niya. Punong-puno ng luha ang mga mata niya habang nag-aatubiling makipaghiwalay sa kanya. Hinawakan ni Jordan ang balingkinitang kamay ni Victoria gamit ang isang kamay at pinahid ang mga luha sa kanyang mukha gamit ang isa. Napangiti siya. Silly wife, don't worry. I'll be fine. Hindi pa kita nabubuntis. Paano ko matitiis na mamatay bago kita ipanganak ng 5 o 6 na sanggol para sa akin? Natuwa si Victoria kay Jordan at seryosong sinabi, paano mo nalaman na hindi pa ako buntis sa anak mo? Nagulat si Jordan. Buntis ka ba? Napangiti si Victoria. Hindi ako buntis. Gusto ko ring mabuntis ang iyong sanggol sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mga salita ay natakot kay Jordan. Akala niya buntis si Victoria. Sabi ni Jordan, magkakaroon tayo ng anak pagkatapos kong ayusin ang usapin dito. Okay, all the best, hubby. Pinagmasdan ni Victoria si Jordan na umalis. Maya-maya, 7:00 na ng gabi. Sa 7:00 sharp, si Miyamoto Masaki ay sabik na gusto niyang pumatay ng tao dahil hindi pa nagpapakita si Jordan. Huwag mong sabihin sa akin na ang batang iyon ay hindi nangahas na lumapit. Habang iniisip ito ng lahat, pumasok si Jordan sa malaking martial arts hall. Mukha siyang sobrang dominante. Jordan! Nandito na si Jordan. Napatayo ang lahat sa hall sa gulat nang makita nila si Jordan. Kailangang malaman ng isa na ang mga tao rito ay hindi ordinaryong mga manonood. Lahat sila ay mula sa 8 dakilang pamilya. Kahit na dumating si Michael Jackson o Bruce Lee, malamang na hindi sila magdudulot ng ganoong kalaking kaguluhan. Kamakailan, pagkatapos ng napakaraming pangyayari, si Jordan ay naging isang maalamat na figura sa 8 dakilang pamilya. Maging si Chairman Rong, na may pinakamataas na katayuan, ay napangiti nang makita si Jordan. Jordan, marami ka nang nagawa pero buhay ka pa. Gusto kong makita kung paano ka makakaiwas sa kapahamakan ngayon. Napangiwi si Lota nang makita ang kanyang pinakamamahal na lalaki. Masyadong gwapo si Jordan. Nang makitang muli si Jordan at mukhang napakatatag at marangal, labis na nalungkot sina Park Sang-joon at Park Sang-cheol. Nang makita ni Miyamoto Masaki si Jordan, sinigawan niya ito, Jordan, handa ka na bang harapin ang kamatayan? Ngayon na ang araw na mamatay ka. Puputulin ko ang katawan mo ng pira-piraso sa harap ng 8 dakilang pamilya. Hindi pinansin ni Jordan ang postura ni Miyamoto Masaki. Sa kanyang mga mata, si Miyamoto Masaki ay isa ng patay. Kailangan bang makipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay? Nilagpasan niya si Miyamoto Masaki patungo sa kanyang mga magulang dahil nakita niyang umiiyak ang kanyang ina. Anak, huwag kang makipag-away. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Miyamoto Masaki. Ayokong makita kang mamatay. Nag-aalalang hinawakan ng ina ni Jordan ang kamay niya. Paniniguro ni Jordan sa kanya. Nay, hindi ako matatalo ni Miyamoto Masaki. Tama na, sigaw ni Jess kay Jordan. Jordan, yumuko ka sa pamilya Miyamoto at humingi ng tawad. Gusto mo bang maranasan ng iyong mga magulang ang pagkawala ng isang anak? Napaka-insensible mo kahit sa ganitong yugto. Napatingin si Jordan kay Jess. Ulitin ko. Hindi ako matatalo ni Miyamoto Masaki. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Jess ang pag-lecture sa kanya na parang isang kuya. Paano kung manalo ka? Tignan mo ang sitwasyon ngayon. Halos lahat ng iba pang pamilya ay nasa panig ng Miyamotos. Kahit na manalo ka, hindi ka makakataka sa kamatayan ngayon. Jordan, kailan ka tatanda? Tinitigan ni Jordan si Jesse ng masama at minisyan.
Kung ang ibig sabihin ng paglaki ay pagsuko mo sa iyong dignidad at pagiging aso, mas gugustuhin ko pang hindi na lumaki. Isa pa, Jesse, huwag mong isipin na maganda ang lagay mo dahil lang sa nakikipagkompromiso ka ngayon. Tanda iyon ng iyong duwag at kawalan ng kakayahan. Kung ibibigay mo ang iyong buhay sa 6 na pamilya, baka hindi ka nila patayin ngayon, ngunit maaari kang mapatay anumang oras kapag masama ang pakiramdam nila. Ibang landas ang pinili namin ni Jemmy. Wala pa sa amin ang nagtagumpay pero wala kang karapatang turuan ako. Ikaw, panimula ni Jess. Ang ama ni Jordan, si Rowan, ay hindi na balisa gaya ng ina ni Jordan. Mahinahon niyang tiningnan si Jordan na parabang wala na siyang pakialam sa sariling buhay. Sinabi niya, Jordan, naniniwala ako na dahil naglakas loob kang piliin ang mahirap na landas na ito, mayroon kang kakayahang magpatuloy. Huwag mong pakialaman ang aming buhay. Maging matapang at gawin ang gusto mo. Napatingin si Jordan kay Rowan. Salamat, tatay. Huwag kang mag-alala. Sa tabi ko, walang makakahawak sa iyo. Kasabay nito, naglakad si Jordan patungo kay Miyamoto Masaki na may nakamamatay na aura. Habang papalapit si Jordan, nagpanik si Miyamoto Masaki dahil napagtanto niyang mas matangkad sa kanya si Jordan. Damn it, tumangkad siya. Napagtanto din ito ng iba pang miyembro ng mga lihim na pamilya. Mukhang mas matangkad at mas malakas si Jordan kaysa dati. Talaga? Bakit pakiramdam ko hindi naman siya gaanong nagbago? Lota, nagbago na ba ang katawan ni Jordan? Hindi pa natulog si Lota kay Jordan dati. Paano niya malalaman? Sino bang may sabing hindi ko alam? Mas matangkad si Jordan kaysa dati. Tumawa si Miyamoto Masaki sa pang-aalipusta. Hahaha, Jordan, sa tingin mo ba matatakot mo ako dahil lang sa tumangkad at lumakas ka? Ang aming pamilyang Miyamoto ay nakapagperpekto na ng mga diskarte para tumangkad ang aming mga katawan taon na ang nakakaraan. Kaya lang hindi ako nag-abala sa paggamit nito. Sabihin ko sa iyo, ang hitsura lamang ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Hindi ako makapaniwala na hinahabol mo pa rin ang mga ganoong kababaw na bagay. Siguradong matatalo ka sa kompetisyong ito. Tama si Miyamoto Masaki. Sa katunayan, sina Jordan at Miyamoto Masaki ay mukhang mga ordinaryong lalaki. Sa karamihan, maskulado lang sila ng kaunti kaysa karamihan sa mga lalaki. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay isang bagay na kahit na ang mga nangungunang atleta ay hindi maihahambing. Imposibleng sabihin sa kanilang hitsura. Malamig na sinabi ni Jordan kay Miyamoto Masaki, "Cut the crap. Let's begin." Gayunpaman, si Miyamoto Masaki ay walang intensyon na makipaglaban kaagad. Napangiti siya. Anong nagmamadali? Bago magsimula ang laban natin, may gagawin muna ako. Ano ito? Na-curious si Jordan. May tao, ilabas mo yung media na yan. Utos ni Miyamoto Masaki. Hindi nagtagal, inilabas ang isang babaeng hapon na magulo ang buhok at nakasuot ng kimono. Lahat siya ay nakatali. Bagamat mukhang magulo ang babaeng ito ngayon, halatang napakagandang babae. Di ba asawa ni Miyamoto Masaki yun? Anong ginagawa niya? Nakilala ni Park Sang-cheol ang babaeng ito sa isang sulyap. Siya ang asawa ni Miyamoto Masaki at dating kilala bilang numero 1 kagandahan sa Japan. Nabalitaan ko na ang asawa ni Miyamoto Masaki ay nangalunya sa nasasakupan ni Jordan at niloko siya. Si Jordan ang nagsabi sa kanya. Kiray. Hindi ko ine-expect na ang isang dominanteng lalaki na tulad ni Miyamoto Masaki ay hindi kayang kontrolin ang isang pangkaraniwang babae. Ang isang marangal na miyembro ng isang lihim na pamilya ay talagang niloko. Nakipaghiwalay na ba si Miyamoto Masaki sa babaeng ito? Bakit niya pa siya inilabas? Nagsimulang talakayin ng lahat ang kasalukuyang sitwasyon. Nang malaman ni Jordan na ang babaeng ito ay asawa ni Miyamoto Masaki, medyo nagulat siya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Miyamoto Masaki. Biglang naglabas ng katana si Miyamoto Masaki at itinutok sa ulo ng asawa. Sinampal siya. Lahat ng mga babae, pati sina Madam Jeng, Lota at iba pa, ay nagtakip ng mata sa takot. Pinatay ni Miyamoto Masaki ang kanyang dating asawa sa publiko. Walang umaasa na si Miyamoto Masaki ay magpapakamatay sa kanyang dating asawa sa publiko bago ang kanyang deathmatch kay Jordan. At gumamit pa siya ng ganoong kalupit na pamamaraan. Gumulong ang ulo ng magandang asawa ni Miyamoto Masaki sa paanan ni Jordan.
Nang makita ang patay na ekspresyon sa kanyang magandang mukha, nadama ni Jordan ang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Ito ay maliwanag na si Miyamoto Masaki ay hindi nakadama ng anumang sakit sa puso para sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa halip, mabangis niyang sinabi, ganito ang nangyayari sa mga babaeng nagtataksil sa akin. Jordan, hindi ako kasing inutil mo. Pinagtaksilan ka ni Hailey, ngunit hindi mo siya pinatay. Hindi ka lalaki. Tumingin si Jordan kay Miyamoto Masaki, na baliw na tumatawa, ngunit walang saya sa kanyang pagtawa. Komento ni Jordan. Miyamoto Masaki, nakakaawa kang tao. You start. Anong sabi mo? Galit na sigaw ni Miyamoto Masaki. Sabi ni Jordan, kahit na ang pinakaordinaryong lalaki sa mundong ito ay kayang pumatay ng mga babae, lalo pa ang mga makapangyarihang lalaki na tulad mo at ako. Hindi ko pinatay si Hailey, pero hindi ibig sabihin nun ay malambot ang puso ko o walang kakayahan. Dahil minahal ko siya minsan. Paano ka magiging walang awa sa babaeng minsan mong minahal? Saka, nabalitaan ko na iniligtas ng ninuno ng asawa mo ang pamilya mo. Siya ang tagapagligtas ng pamilya mo. Paano ka magiging walang utang na loob? Miyamoto Masaki, ikaw ang karapat-dapat na mamatay. Pinandilatan ni Miyamoto Masaki si Jordan. Cut the crap. In short, dapat mamatay ang sinumang manakit sa akin. Lalaki man o babae, minsan man niya akong minahal o ninuno ang nagligtas sa akin. Jordan, hindi na ako makapaghintay na patayin ka. Bilisan mo at pirmahan mo itong deathmatch contract. Bumalik si Jordan, napakabuti. Hindi na rin ako makapaghintay. Sina Miyamoto Masaki at Jordan ay parehong pumirma sa kontrata ng deathmatch at pinindot ang kanilang mga thumbprint. Magkaharap silang dalawa. Sinabi ni Jordan, bago lang, hilingin mong namatay ka sa tsunami tulad ni Park Chan-young. Galit na galit si Miyamoto Masaki. Nag-aartista ka pa rin kahit na malapit ka nang mamatay. Mamatay. Si Miyamoto Masaki ay sumugod at sinunggaban si Jordan, itinulak siya sa lupa. Ang bilis naman. Hindi napigilang mapabulalas ni Chairman Rong. May malaking distansya sa pagitan ng Miyamoto Masaki at Jordan. Gayunpaman, si Miyamoto Masaki ay parang cheetah. Sa isang hush, sinunggaban niya si Jordan, hindi na siya binigyan ng oras para mag-react. Ginamit ni Miyamoto Masaki ang kanyang dominanteng lakas para idiin si Jordan sa ilalim niya. Hahaha, Jordan, dudurugin ko yung ulo mo hanggang sa mapunta sa sahig na ito. Itinaas ni Miyamoto Masaki ang kanyang kanang kamao para suntukin ang ulo ni Jordan. Napangiti si Miyamoto Chujiro, Park Sang-jon at Park Sang-cheol. Ngunit ang ina ni Jordan ay sumigaw sa takot, hindi. Napabuntong hininga din si Lota. Siya ay labis na kinabahan, ngunit siya ay naniniwala na si Jordan ay hindi matatalo kay Miyamoto Masaki. Mamamatay ba ang lalaking ito? Naka-cross-leg si Jeng Weilun habang pinapanood ang laban ng may interes. Pumunta ka sa impyerno. Boom! Isang malakas na suntok ang ibinato ni Miyamoto Masaki sa mukha ni Jordan. Nagtakip muli ng mukha ang mga babae sa takot na baka makakita sila ng madugong eksena tulad kanina. Gayunpaman, walang dugong dumaloy sa pagkakataong ito. Bang! Iniabot ni Jordan ang kanyang kanang kamay at sinalo ang kamao ni Miyamoto Masaki gamit ang kanyang kanang palad. Nagulat ang lahat, pati si Miyamoto Masaki mismo. How is that possible? Paano niya natiis ang suntok ko? Alam na alam ni Miyamoto Masaki na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito. Nakakatakot ang kapangyarihan nito. Ang pagharang nito gamit ang isang kamay ay parang langgam na sinusubukang pigilan ang umaakay na karo. Gayunpaman, ginawa ito ni Jordan at nahuli ang kanyang suntok. Ikaw immoral Wustard. Naglunsad ka ng palihim na pag-atake. Sinugod na ng knee-stard na ito si Jordan noong hindi pa opisyal na nagsisimula ang laban. Bang! Sinipa ni Jordan si Miyamoto Masaki. Bang! Lumipad si Miyamoto Masaki sa lugar ng manonood at bumagsak sa ilang upuan. Ang gwapo talaga ni Jordan. Napasigaw si Lota sa tuwa. Sa wakas ay napangiti ang mga magulang ni Jordan. Kawili-wili. Alam kong hindi madaling mamamatay ang batang ito. Ngumiti si Chairman Rong. Labis na nabalisa si Park Sang-jon, Masaki, bugbugin mo siya. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makahinga. Patayin mo siya agad. Lalong nahiya, si Miyamoto Masaki ay agad na sumugod patungo sa Jordan. Idudurog ko yang tiyan mo.
Patuloy na sinuntok ni Miyamoto Masaki ang itaas na bahagi ng katawan ni Jordan. Bang 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 bang. Hindi umiwas si Jordan at pinayagan si Miyamoto Masaki na suntukin siya ng higit sa 10 beses. Napatulala si Miyamoto Masaki, paano ito posible? Paano mo matitiis? Ang lakas ni Miyamoto Masaki ay lubhang nangingibabaw. Hindi nakayanan ng mga ordinaryong tao kahit isang suntok mula sa kanya. Gayunpaman, si Jordan ay halos hindi kumibo. Sa totoo lang, nakaramdam ng sakit si Jordan. Pagkatapos ng lahat, si Miyamoto Masaki ay kumuha ng isang upgraded na bersyon ng gamot na nagpapalakas ng lakas at napakalakas. I have allowed you to punch me 11 times. It's my turn now. Bang! Ang unang suntok ni Jordan ay nagpaatras kay Miyamoto Masaki. Pagkatapos ay mabilis siyang naghagis ng ilang suntok pa. Arf! Masakit! Anong kapangyarihang dominante? Napagtanto ni Miyamoto Masaki na ang lakas ni Jordan ay nalampasan niya. Impossible. Nasa peak level na ang gamot ko na pampalakas. Maliban kung gumagamit siya ng Mirakuru Serum, hindi niya ako matatalo. Sinubukan ni Miyamoto Masaki na harangan si Jordan, ngunit dumating pa rin ang pang-apat na suntok. Mahusay na ibinaba ni Jordan ang sariling katawan at sinuntok sa ika-5 beses. Yay! Sa ika-5 suntok, hindi na nakayanan ni Miyamoto Masaki at nagsuka siya ng dugo. OSA, sira ang depensa ni Miyamoto Masaki. Bawat suntok na matatanggap niya mula ngayon ay ilang beses na mas nakamamatay. Nag-aalala si Park Sang-cheol para kay Miyamoto Masaki. Sa totoo lang, napakalakas na ng depensa ni Miyamoto Masaki. Para sa isang ordinaryong tao, maaaring patayin siya ni Jordan sa isang suntok. Si Miyamoto Masaki ay hindi namatay kahit na matapos siyang kumuha ng 5 hanggang 6 na suntok mula sa kanya. Nang makitang duguan ang kanyang anak, sumakit ang puso ni Miyamoto Chujiro. Tumayo siya at sinabing, "Anak, hindi na kailangang mag-abala tungkol sa mga patakaran sa basura tulad ni Jordan. Patayin mo na lang siya ng kutsilyo." Masasabi ni Miyamoto Chujiro na gumamit si Jordan ng hindi kilalang paraan para malampasan ang kanyang anak sa lakas at depensa. Kung magpapatuloy ito, matatalo ang kanyang anak. Ito ang teritoryo ng pamilyang Miyamoto. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang magbigay ng tip sa mga bagay na pabor sa kanila. Nang marinig ito, si Lota ang unang tumayo at nagprotesta. Napagkasunduan namin ang isang patas na tunggalian. Paano mo hahayaan ang iyong anak na gumamit ng sandata? Tutol ako. Ngumuso si Miyamoto Chujiro. Wala akong pakialam na baka ikaw ang magiging manugang ko at wala akong pakialam sa katayuan mo ngayon. Walang sinuman ang pinapayagang saktan ang anak ko sa labanang ito. Anak, patayin mo siya ng kutsilyo. Si Miyamoto Masaki ay binigyan na ng samurai sword. Nakita ni Lota na si Miyamoto Masaki ay may hawak na kutsilyo habang si Jordan ay walang kamay. Wala siyang anumang sandata na maibibigay kay Jordan kaya't nabalisa siya. Hindi iyon makatarungan. Hinihiling ko ang paghinto sa laban na ito. Tumingin si Lota kay Chairman Rong. Nagsalita din si Madam Jeng para kay Jordan. Sinabi niya kay Chairman Rong, sa palagay ko ay dapat nating bigyan ng armas si Jordan. Saka lamang ito maituturing na isang patas na laban. Hindi na kailangan. Ang taong nagsabi nito ay walang iba kundi si Jordan mismo. Natigilan si Madam Jeng at ang iba pa. Iniisip nila kung mali ba ang narinig nila. Bakit tinanggihan ni Jordan ang ganoong bagay? Mapanginoong sinabi ni Jordan, bigyan mo siya ng sandata at hayaang laslasan niya ako. Hindi ko kailangan ng sandata para talunin siya. Ang pangingibabaw at pagtitiwala ni Jordan ay nagulat sa lahat mula sa mga lihim na pamilya. Ang matapang na bata. Maging si Chairman Rong ay nakadama ng higit na paggalang kay Jordan. Sa kanyang mga mata, bagamat hindi makapangyarihang pamilya ang mga stile, talagang matapang at matapang si Jordan. Galit na galit si Miyamoto Masaki. Arrogant brat. Gagamitin ko ang espadang pinatay ko sa dati kong asawa para patayin ka. Ipapadala kita sa impyerno. Ah! Sinampal ni Miyamoto Masaki si Jordan. Slash! 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 Patuloy na nilalas ni Miyamoto Masaki ang kanyang espada sa mga balikat, braso, at binti ni Jordan. Nag-alala ang mga magulang ni Jordan at si Lota. Gayunpaman, natanto nila na si Jordan ay nanatiling hindi nasaktan. Ang mga laslas ni Miyamoto Masaki ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa Jordan. Impossible.
Napatulala, nakatayo doon si Miyamoto Masaki habang hawak-hawak ang kanyang espada. Ang kanyang samurai sword ay lubhang matalas. Direkta nitong tinaga ang ulo ng dati niyang asawa. Kasabay ng dominanteng lakas ni Miyamoto Masaki, isang ordinaryong tao ang tiyak na mamamatay sa kanyang mga pag-atake. Kahit na ininom ni Jordan ang gamot na pampalakas ng pamilya Miyamoto, siguradong masasaktan siya. Imposible para sa kanya na manatiling hindi nasaktan. Sa totoo lang, hindi naman ganap na hindi nasaktan si Jordan. May kaunting dugo sa kanyang katawan, ngunit mababaw lamang ang mga marka nito, at halos parang hindi sinasadyang nagkamot sa sarili. Ito ay hindi nakamamatay sa lahat. Sa sandaling ito, tumayo ang lahat mula sa mga lihim na pamilya. Nagulat si Chairman Rong, ang katawan ni Jordan ay hindi na tulad ng ordinaryong tao. Hindi na siya kayang patayin ng mga espada. Hindi makapaniwala si Madam Jeng. Oh and my God, paano niya nagawa yon? May makapangyarihan ba talagang imbensyon ang pamilya Steele na hindi natin alam? Napatingin ang mga miyembro ng mga lihim na pamilya kay Jesse. Nagmamadaling sinabi ni Jesse, talagang wala akong tinatago sa'yo. Hindi ko alam kung anong gamot ang ininom ng kapatid ko, I swear. Tumigil na rin si Miyamoto Masaki sa kanyang pagtugis. Alam niyang walang kabuluhan ang magpatuloy. Sa sandaling ito lamang nakaramdam ng takot si Miyamoto Masaki. Tinanong niya si Jordan sa nanginginig na boses, ano-anong gamot ang ininom mo? Bakit naging napakalakas ng depensa mo? Tinanong ni Jordan si Miyamoto Masaki, hindi ba dapat pamilyar ka sa antas ng pagtatanggol na ito? Hindi ba ito ang palagi mong pinapangarap? Alam na alam ng pamilyang Miyamoto kung gaano kabigat ang depensa at lakas ng isang taong na-inject ng Mirakuru Serum. Nasubukan na nila ang sarili nilang bersyon ng serum sa mga paksa ng tao at dapat ay pamilyar sa kapangyarihan na kasalukuyang taglay ni Jordan. Ang pundasyon ng Mirakuru Serum ay binuo ng pamilyang Miyamoto. Ang ginawa ni Jordan nitong nakaraang buwan ay para lang tanggalin ang side effects para hindi mamatay ang tao pagkatapos ma-inject. Iyon lang. Si Miyamoto Masaki ay bumuhos sa malamig na pawis. Siyempre, pamilyar siya dito. Personal niyang sinuri ang maraming paksa ng tao na lahat ay namatay matapos ma-inject ng Mirakuru Serum. Bilang bahagi ng mga pagsubok, nilaslasan din niya sila ng mga espada. At ang resulta ay eksaktong katulad ng kay Jordan ngayon. Hindi siya maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanila. Huwag sabihin sa akin na ikaw, bulong ni Miyamoto Masaki sa sarili, ayaw magsalita ng malakas sa kanyang paghahayag. Ngumiti si Jordan. Miyamoto Masaki, nahulaan mo na. Bakit hindi ka nagsasalita ng mas malakas? Sumigaw si Miyamoto Masaki, Asho. Impossible. Ang aming dakilang pamilyang Miyamoto ay nangangailangan pa ng higit sa 10 taon upang ganap na mabuo ang Mirakuru Serum. Paano mo nagawa ito bago sa amin? Hindi ka maaaring ma-inject ng Mirakuru Serum. Na-injected si Jordan ng Mirakuru Serum. Nagsimulang mag-usap ang iba pang mga lihim na miyembro ng pamilya. Dapat itong ituro na ang Jordan ay naunang nag-claim na ang Steeles ay nakabuo ng Mirakuru Serum. Sa katunayan, ang pamilya Miyamoto ay naniwala sa kanyang pag-angkin noon. Pero sa huli, napagtanto nila na niloloko lang sila ni Jordan. Hindi kaya si Jordan ay nagsasalita ng katotohanan sa lahat ng panahon? Sinabi ni Jordan, Miyamoto Masaki, malapit ka ng mamatay, ngunit hindi mo pa rin inaamin na ang iyong pamilyang Miyamoto ay hindi maihahambing sa mga Steeles. Sa totoo lang, na-inject ako ng Mirakuru Serum at perpekto ito nang walang anumang epekto. Siguradong mamamatay ka sa labanang ito. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Si Miyamoto Masaki ay nasa isang estado ng kabaliwan. Panay ang paglaslas niya ng espada kay Jordan. Paanong hinayaan ni Jordan si Miyamoto Masaki na magpatuloy sa pag-atake sa kanya ng ganito? Hinawakan ni Jordan ang talim gamit ang isang kamay. Nagsimula mang dumugo ang kanyang kamay ay wala siyang pakialam dahil napakalakas ng kakayahan ng kanyang katawan sa pagpapagaling sa sarili. Sa kanyang kabilang kamay, sinuntok niya si Miyamoto Masaki at inagaw ang kanyang espada. Matapos agawin ang espada, turn na ni Jordan na laslasan si Miyamoto Masaki. Hush! Iyay! Hinampas ni Jordan ang braso ni Miyamoto Masaki. Hush! Iyay! Hinampas ni Jordan ang binti ni Miyamoto Masaki. Ilang beses na nilaslas ni Jordan si Miyamoto Masaki. Sinubukan ni Miyamoto Masaki ang kanyang makakaya upang labanan. Nasa sobrang kahabag-habag na siya.
Bagamat hindi pa siya patay, siya ay malubhang nasugatan at ganap na hindi makalaban. Walang intensyon si Jordan na paalisin si Miyamoto Masaki. Kung siya ang mas mahinang partido ngayon, walang alinlangang papatayin siya ni Miyamoto Masaki. Nang malapit nang iharap ni Jordan kay Miyamoto Masaki ang huling nakamamatay na suntok, inilabas ni Miyamoto Chujiro ang kanyang baril at itinutok ito kay Jordan. Ibaba mo ang iyong sandata. Gusto kong ibaba mo kaagad ang iyong sandata. Sina Miyamoto Masaki at Jordan ay sumang-ayon sa isang deathmatch. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pinakakritikal na sandali, pinili ni Miyamoto Chujiro na makialam sa kompetisyong ito. Si Madam Jeng ay labis na nalungkot. Pareho silang pumirma ng kontrata na sumasang-ayon sa isang deathmatch. Dapat nating tanggapin ang kahihinatnan. Miyamoto Chujiro, ano ang ibig mong sabihin sa pakikialam sa puntong ito? Naramdaman din ng ibang mga pamilya na nilabag ni Miyamoto Chujiro ang mga patakaran. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Miyamoto Chujiro. Ang tanging inaalala niya ngayon ay ang buhay ng kanyang anak. Nagpatuloy si Miyamoto Chujiro sa pag-utos kay Jordan. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Kung hindi mo ibinaba ang iyong espada, babarilin kita hanggang mamatay. Hindi pinansin ni Jordan ang banta ni Miyamoto Chujiro. Kailangan ba niyang matakot sa mga bala ngayon? Tumingin si Jordan kay Miyamoto Masaki at malamig na sinabi, puntahan mo ang iyong asawa. Hush! Hinampas ni Jordan ang ulo ni Miyamoto Masaki. Bilang isang ama, paano tatayo si Miyamoto Chujiro at panoorin ang kanyang anak na nahak hanggang sa mamatay? Hindi na siya nagdalawang isip at walang pakialam kung nilabag niya ang mga patakaran. Pinaputukan niya si Jordan. Bang! 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 Ang unang putok ni Miyamoto Chujiro ay tumama sa puso ni Jordan. Gayunpaman, hindi bumagsak si Jordan. Napaatras lang siya ng isang hakbang. Ang ikalawang putok ni Miyamoto Chujiro ay tumama sa tuhod ni Jordan. Gusto niyang lumuhod sa lupa ang Wii-Stard. Kawawa naman siya, hindi rin lumuhod si Jordan. Nakayuko lang ang tuhod niya. Itinutok ni Miyamoto Chujiro ang kanyang ikatlong putok sa ulo ni Jordan. Ang katawan ni Jordan ay pinahusay ng Mirakuru Serum, ngunit hindi lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay hindi magagapi. Ang kanyang mukha ay isang mahinang punto. Kaya naman, tinakpan ni Jordan ang kanyang mukha gamit ang isang kamay at sinalo ng kanyang kamay ang bala ni Miyamoto Chujiro. Napatulala ang lahat. Si Jordan ay hindi matatalo. Hindi napigilan ng mga kuha ni Miyamoto Chujiro si Jordan. Itinaas ni Jordan ang kanyang kamay at hinampas si Miyamoto Masaki. Slash! Pinatay ni Jordan si Miyamoto Masaki sa isang slash. Si Miyamoto Masaki ay namatay sa parehong paraan tulad ng kanyang dating asawa. Sinadyang pinatay ni Jordan si Miyamoto Masaki sa pamamaraang ito. Ito ay maaaring ituring na isang paraan ng aliw para sa kanyang dating asawa. Kung tutuusin, kung hindi pinadala ni Jordan si Dragon upang maging isang espiya, hindi sana siya nakipagsabuatan sa kanya si Dragon upang makuha ang gamot na pampalakas ng pamilya Miyamoto. Hindi sana siya namatay. Sa mundong ito, ang bawat matagumpay na tao ay kailangang tapakan ang hindi mabilang na mga bangkay at sakripisyo sa kanyang landas tungo sa tagumpay. Si Jordan ay walang pagbubukod. Arg! Napabalikwa si Miyamoto Chujiro at nagpakawala ng lungkot nang makita niyang patay na ang kanyang anak. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na si Jordan ang mananalo sa labanang ito. Ang mas hindi inaasahan ay talagang naglakas loob siyang patayin si Miyamoto Masaki. Sa totoo lang, maaaring iligtas ni Jordan ang buhay ni Miyamoto Masaki upang makipagpayapaan sa pamilya Miyamoto, ngunit hindi niya ito ginawa. Si Jordan ay isang Diyos. Ang sinumang tumawid sa kanya ay kailangang mamatay. Walang ibang paraan. Mga lalaki. Sabog ang Wii-Stard na si Jordan hanggang sa mamatay. Wala akong pakialam kung gumamit ka ng baril o kanyon, patayin mo ang Wii-Stard na ito. Sa utos ni Miyamoto Masaki Chujiro, lumitaw ang isang malaking grupo ng mga lalaking may hawak na armas. Sa napakaraming tao na sabay-sabay na umaatake sa Jordan, tiyak na mamamatay siya kahit na nasa kanya ang Mirakuru. Suero! Sa sandaling ito, tumayo si Madam Jeng. Miyamoto, napagkasunduan namin na one-on-one deathmatch ang dalawang batang iyon. Nilabag mo na ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagsisikap na tulungan ang iyong anak na may baril ngayon. Ngayong natalo ang iyong anak,
dapat mong sundin ang kontrata at hayaan si Jordan at ang kanyang mga magulang. Naranasan ni Miyamoto Chujiro ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Sa sandaling ito, siya ay nasa lalim ng kalungkutan. Hindi niya pinansin ang dati niyang paggalang kay Madam Jeng at sumigaw, "Idiot! Pinatay ng ni-stard na ito ang anak ko sa harapan ko. Paanong hindi ko maipaghihiganti ang anak ko?" Tumayo si Lota at sumigaw, "Bakit hindi mo ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ni Jordan? Kung ang anak mo ang pumatay kay Jordan at ang kanyang mga magulang ay gustong patayin ang iyong anak para ipaghiganti siya, papayag ka ba?" Galit na sinabi ni Miyamoto Chujiro, "Shut your mouth, little girl. Wala kang karapatang sermunan ako. Ngayon, walang makakapigil sa akin sa paghihiganti para sa anak ko. Mga lalaki, patayin agad ang we-starred na si Jordan." Sandali. Sa sandaling ito, tumayo si Chairman Rong, na may pinakamataas na katayuan sa 8 dakilang pamilya. Sinabi ni Chairman Rong, "Mr. Miyamoto, naintindihan ko ang sakit ng pagkawala ng iyong anak. Gayunpaman, ang 2 batang iyon ay sumang-ayon sa isang deathmatch. Walang sinuman ang dapat tutol kung ang alinmang partido ay namatay. Jordan, hindi ko inaasahan na magtatagumpay ka sa pagbuo ng Mirakuru Serum. Ngayon, nasaksihan ko ang kapangyarihan ng Mirakuru Serum. Ito ay pumupuno sa akin ng pagkabigla. Ito ay isang mahusay na imbensyon para sa pagpapahusay ng katawan ng tao. Paano ito? Alam ko na ang pamilya Miyamoto ay palaging nais na gawing perpekto ang serum. Ako ang magiging midleman ngayon at mamagitan sa hidwaan sa pagitan mo at ng pamilyang Miyamoto. Jordan, basta't ibigay mo ang Mirakuru Serum at payagan ako at ang pamilyang Miyamoto na gamitin ito, maaari kong hayaan si Mr. Miyamoto na huwag ituloy ang usapin ng pagpatay mo kay Miyamoto Masaki." Paano yon? Noong una, nagtataka si Jordan kung bakit siya magsasalita ni Chairman Rong. Ito pala ay gusto niyang makuha ang Mirakuru Serum. Sinabi rin ni Madam Jeng, "Chairman Rong, paanong ikaw lang at ang pamilyang Miyamoto ang makakaranas ng mga benepisyo? Gusto ko rin ang Mirakuru Serum." Ang iba pang mga pamilya ay tumayo din at nagpahayag ng kanilang pagnanais na makakuha ng Jordan's Mirakuru Serum. Sinabi ni Park Sang-jun, "Jordan, bagamat ang isang Mirakuru Serum lamang ay hindi makakatumbas sa iyong pagpatay kay Chan Yaong, isaalang-alang ito bilang kabayaran para sa aking hangal na babae na makiusap para sa iyo. Ibigay ang Mirakuru Serum ngayon o tiyak na mamamatay ka." Tawa ng tawa si Jordan sa 6 na pamilya. "Hahaha, talagang walang kwenta kayong lahat. Hindi ba palagi ninyong minamaliit ang mga steel? Hindi nyo ba lagi naisip na walang silbi ang mga steel? Niyurakan iyo ang pamilya Steele at tinatrato kaming mga alipin. Bakit lahat kayo ngayon ay nagmamakaawa sa akin?" Galit na sinabi ni Miyamoto Chujiro, "Cut the crap. Ibigay mo muna ang Mirakuru Serum at hahayaan kitang mabuhay ng kaunti pa." Mumuso si Jordan. "Gusto mo ng Mirakuru Serum ng pamilya Steele? Hindi ka karapat-dapat." Tinanggihan ni Jordan ang deal na ito. Si Chairman Rong ay labis na nalungkot. "Jordan, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kung makangako ka na ibibigay mo ang Mirakuru Serum, ipinapangako ko sa iyo na hindi ka papatayin ni Miyamoto Chujiro. Pero kung matigas ang ulo mo at papatayin ka ni Miyamoto Chujiro at sa mga magulang mo, wala na akong pakialam." Mumuso si Jordan. "Hindi ako umaasa sa iba. Hindi kita kailangang guluhin. Bueno, dahil matigas ang ulo mo, Mr. Miyamoto, ipaghiganti mo ang iyong anak." Sabi ni Chairman Rong. "Patayin sila." Utos ni Miyamoto Chujiro. Gayunpaman, tulad ng paglabas ni Miyamoto Chujiro ng utos, biglang isinuot ni Jordan ang invisibility cloak at agad na nawala. Naku! Ito ang invisibility cloak ng pamilya Schmid. Si Miyamoto Chujiro ay naguguluhan. Sa loob ng ilang sandali, nawala ng target ang mga nasasakupan ng pamilya Miyamoto. Mag-ingat kayong lahat. Malamang nasusubukan ni Jordan na makalapit sa atin. Papatayin niya tayo. Binalaan ni Park Sang-cheol ang lahat. Sa sandaling ito, naging maingat ang lahat mula sa mga pangunahing pamilya, lalo na si Miyamoto Chujiro. Pinalibutan siya at pinoprotektahan ng kanyang mga nasasakupan. Natural, hindi kailangang mag-alala si Lota. Siya ay komportable kung nasaan siya. Ganon din si Madam Jeng. Nakapagtataka, si Chairman Rong, na nakipagtalo lang kay Jordan, ay hindi tumawag ng sinumang bodyguard na protektahan siya. Tahimik siyang umupo at uminom ng tsaa niya.
Masyadong curious si Madam Jeng. Chairman Rong, pinayagan mo lang si Miyamoto na patayin si Jordan. Hindi ka ba natatakot na subukang patayin ka ni Jordan? Na-inject siya ng Mirakuru Serum. Napakalakas niya. Mahinahong umiti si Chairman Rong. Haha, totoo naman na Superman na siya, pero hindi rin ako mahina, Madam Jeng. Mula sa kalmadong ekspresyon ni Chairman Rong, mahihinuha na ang pamilyang Rong talaga ang pinuno ng 8 dakilang pamilya. Kahit na sa harap ng ganoong nakakatakot na sitwasyon, hindi pa rin natatakot si Chairman Rong sa palihim na pag-atake ni Jordan. Siya ay dapat magkaroon ng isang malakas na trumpo card. Ano ang isang hindi maarok kapwa? Napaisip si Madam Jeng sa sarili. Bagamat ang magkabilang pamilya ay mula sa iisang bansa at may magandang relasyon, hindi kailanman nalaman ni Madam Jeng ang tunay na lakas ng pamilya Rong. Siyempre, hindi rin alam ng pamilya Rong ang tungkol sa lihim na pagsasaliksik ng pamilya Jeng. Sa sandaling ito, hindi iniisip ni Jordan ang pag-atake sa sinuman. Sa halip, gusto niyang iligtas ang kanyang mga magulang. Ang lahat ay natatakot kay Jordan at nakatuon sa pagprotekta sa kanilang sarili. Isinuot ni Jordan ang invisibility cloak at tahimik na lumapit sa tabi ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, sa isang hush, tinakpan niya ang kanyang mga magulang ng balabal at mabilis na dinala ang mga ito. O Esiri, wala na rin ang mga magulang ni Jordan, sigaw ni Park Sang-cheol. Dapat kinuha siya ni Jordan. Nasaan siya? Nasaan ang Wii-Star na yon? Daga at tat. Nagpaputok ng machine gun si Miyamoto Chujiro. Gayunpaman, imposible pa rin na maalis ang Jordan sa ganitong paraan. Sinabi ni Chairman Rong, sa kasalukuyang bilis at lakas ni Jordan, naniniwala akong makakaalis siya sa dojo na ito nang wala pang 3 segundo. Nang matapos magsalita si Chairman Rong, narinig niyang bumagsak sa lupa ang mga gwardiya sa pasukan ng martial arts school. Damn it, nakataka siya. Paano kita makakatakas ng ligtas pagkatapos mong patayin ang anak ko? Iniligtas mo ang mga magulang mo, pero nandito pa rin ang kapatid mo. Itinutok ni Miyamoto Chujiro ang kanyang baril sa ulo ni Jess. Natigilan si Jess. Hindi niya inaasahan na madadamay siya ni Jordan. Nagmamadali siyang lumuhod at nagmakaawa, Master Miyamoto. Huwag mo akong patayin. Si Jordan ang may gawa ng lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa akin. Napangiti si Lota. Miyamoto Chujiro, dapat mong malaman na si Jess at Jordan ay hindi magkasundo. Kung si Jordan ay nagmamalasakit kay Jesse, sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagkuha ng 3 tao ay hindi isang problema. Hindi rin sumang-ayon si Madam Jeng sa desisyon ni Miyamoto Chujiro na patayin si Jess. Miyamoto, gusto mo bang patayin si Jesse dahil gusto mong si Jordan ang susunod na pinuno ng pamilya Steele? Ayaw ni Miyamoto Chujiro na si Jordan ang maging pinuno ng pamilya Steele. Bukod dito, si Jess ay palaging masunurin kay Miyamoto Chujiro. Dahil dito, nailabas lamang ni Miyamoto Chujiro ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghampas sa mukha ni Jess ng puwitan ng baril. Bang! Bang! Ah! Napasigaw si Jess sa sakit, dumudugo ang mukha. Hinawakan ni Miyamoto Chujiro ang kwelyo ni Jess. Mas mabuting ipakamatay mo ang iyong kapatid bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, kung mahuli ko siya, ang iyong kapatid at ang iyong mga magulang ay mamamatay lahat. Mga lalaki, ay lock ang lahat ng kalapit na lugar at imbestigahan ang bawat sasakyan at eroplano. Utos ni Miyamoto Chujiro. Naramdaman ng iba na oras na para umalis. Tay, umalis na tayo sa lugar na ito dali, sabi ni Park Sang-cheol kay Park Sang-jon. Tumango si Park Sang-jon, ang swerte talaga ni Jordan. Akala ko mamamatay siya sa kamay ni Miyamoto Masaki ngayon, pero hindi ko inaasahan. Sinabi ni Park Sang-cheol, huwag kang mag-alala, tatay. Hahanap ako ng pagkakataon para patayin siya sa hinaharap. Hindi siya makakatakas. Sa sandaling lumabas si Jordan mula sa dojo kasama ang kanyang mga magulang, umuulan na ng bala sa labas. Ito ay lubos na kaguluhan. Ang mga nasasakupan ni Jordan na sina Dragon, Pablo, Salvatore at iba pa, ay nagsimula ng makipaglaban sa mga sakop ng pamilyang Miyamoto. Nagkalat ang mga bangkay sa mga kalsada at maririnig ang putok ng baril. Ang mga kalapit na mamamayang Hapon ay natakot kaya lahat sila ay nagtago. Mabilis na kumalat ang insidenteng ito at naging trending topic sa internet. Iniulat ng mga istasyon ng balita sa buong mundo ang insidenteng ito. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, dinala ni Jordan ang kanyang mga magulang sa Zephyr 3.
Labis na nag-aalala ang ina ni Jordan kay Jess. Tinanong niya si Jordan, "Jordan, hindi mo inilabas ang iyong kapatid. Magiging maayos ba siya?" Sumagot si Jordan, "Huwag kang mag-alala. Laging sinusuyo ni Jesse ang 6 na pamilya. Hindi nila siya papatayin." Paniniguro din ni Rowan sa kanya. Kailangan ng 6 na pamilya ng puppet at si Jesse ang pinakaangkop na kandidato. Hindi nila siya papatayin. Mas nag-aalala ako kay Jamie ngayon. Ang batang ito ay patuloy na lumalaban sa 6 na pamilya. Wala pa ring balita sa kanya. Siguro kung may nangyari. Sinabi ni Jordan, "Nagpapadala ako ng mga tao para hanapin siya." Alam nila ni Phoenix kung paano manatiling nakatago. Naniniwala ako na hindi magiging madali para sa 6 na pamilya na mahanap sila. Tumango si Rowan. "Elnan, Jordan, ano ang susunod mong plano?" Sagot naman ni Jordan. "Ibabalik muna kita sa Villa. Hindi maglalakas loob ang mga pamilyang Miyamoto at Park na magulo doon. Mas ligtas ka doon. At saka, oras na para isettle ko ang score kay Park Sang-cheol." Pagkalipas ng 2 araw sa pabrika sa Orlando. Gabi na, isang babaeng mahabang paa na magulo ang buhok at pawis sa buong katawan ang sumugod sa Jordan. Mukha namang multo ang babaeng ito pero mukha rin siyang war goddess. Thud! Lumuhod sa lupa ang babae sa harap ni Jordan. "Guro!" Ang babae ay walang iba kundi si Zara. Sa sandaling ito, si Zara ay hindi na ang marupok na batang babae na maaaring manipulahin ng sinuman. Sa halip, siya ay isang superwoman na naturukan ng Mirakuru Serum. Matapos ma-inject ng Mirakuru Serum, tumangkad din ng kaunti si Zara at mas mahaba pa ang kanyang mga binti kaysa dati. Ngayon, ang kanyang figura ay naging mas kaakit-akit. Inutusan ni Jordan si Zara, "Inutusan kitang pumunta sa South Korea para patayin si Park Sang-cheol. Ikaw lang ang tanging tao sa mundong ito na may pagkakataon na mapalapit sa kanya. Huwag mong kalimutan na minsan ay may balak kang saktan ako. Ang tanging dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon ay dahil kaya mong patayin si Park Sang-cheol. Si Professor Liam ay nag-inject ng lason sa iyong katawan. Kung hindi mo natapos ang iyong misyon sa tamang oras, mamamatay ka. Kung mamamatay ka, sana ay sabihin mo sa iyong lola na binigyan kita ng pagkakataon." Panay ang tingin ni Zara. Pagkatapos ng pagsasanay ni Pablo, siya ay naging isang ganap na kakaibang tao. "Master, huwag kang mag-alala. Talagang kukunin ko ang ulo ni Park Sang-cheol para sa'yo. Sige, go. Tandaan mo, kapag nakarating ka sa South Korea, huwag mong ilantad ang iyong mga kakayahan at ipagpatuloy mo ang pagganap sa papel ng isang mahinang babae. Maraming espiya si Park Sang-cheol. Siguradong marirealize niya ang iyong presensya at ipatawag ka. Dapat sinanay ka ng mabuti ni Pablo sa undercover na trabaho. Patayin mo siya kapag nagawa mong makalapit sa kanya. Sa kakayahan ng pamilya Park sa pagtatanggol, hindi ka na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon kung hindi." Alam na alam ni Zara na kung hindi niya mapapatay si Park Sang-cheol, hindi siya makakaligtas. Kung ito man ay para sa pag-iingat sa sarili o paghihiganti, kailangan niyang gawin ito. "Guro!" Kasabay nito, umalis si Zara at nagsimula sa kanyang paglalakbay sa South Korea. Kinuha ni Jordan ang telepono at tinawagan si Shaun. Deti Jordan, long time no see. Nabalitaan ko na nanalo ka sa martial arts dojo sa Japan. Hindi mo lang napatay si Miyamoto Masaki, kundi nakatakas ka rin kasama ng mga magulang mo. Ikaw nga ang bagong deity. Walang magagawa sa iyo ang 6 na pamilya, hehe. Napangiti si Shaun. Seryoso ang ekspresyon ni Jordan. "Shaun, kasama mo pa rin ang asawa ko. Alam kong gusto mong tulungan kitang kumpletuhin ang mind transplant procedure. Let's arrange a time to meet. I can help you now." Si Jordan ang pinaka nag-aalala kay Lauren ngayon. Gabi-gabi nag-aalala at nami-miss niya ito. Iniisip niya kung ibubuli siya ni Shaun. Kaya naman, kailangang tuparin ni Jordan ang hiling ni Shaun at iligtas si Lauren. Nakangiti pa rin si Shaun. "Matagal na kitang hinihintay. Deity Jordan, padadalhan kita ng address. Halika." "Hehe, pero kailangan kong paalalahanan ka na huwag kang magdadaldal. Ikaw lang ang pinapayagang pumunta ng mag-isa." Sinabi ni Jordan, "Hindi ko kailangang magdala ng mga subordinates tulad ng dragon, ngunit kailangan kong magdala ng mga mananaliksik, di ba? Bagamat maaari kong hulaan ang hinaharap,
kailangan ko pa rin ang mga siyentipikong iyon upang makumpleto ang tunay na teknolohiya. Humalakhak si Sean. Marami akong mind transplant researcher dito. Ang team ko ay itinatag sa loob ng mga dekada at mas malakas kaysa sa mga walang kwentang scientist mo. Hiniling ko sa iyo na pumunta ng mag-isa para ikaw ay. Halika mag-isa. If you dare to play any tricks, hehe, alam mo na ang gagawin ko sa asawa mo. Si Loren ay nagsusuot ng mga damit na tindahan ngayon, ngunit siya ay hindi ka panipaniwalang maganda. Araw-araw akong natutukso. Galit na sabi ni Jordan, enough. You will start. I'll go alone. I will agree to all your demands. Iisa lang ang hiling ko. Bawal mong saktan si Loren. Bawal mong hawakan ang kahit isang hibla ng buhok niya. Kung maglakas loob ka, hindi ka magtatagumpay sa mind transplant technique, but I'll also be break your body successfully develop that miracle bit ila bit. No problem. Hihintayin kita, hehehe. Samantala, sa itaas na palapag ng isang mataong gusali sa South Korea. Ang gusali ay tinawag na Hera Palace at doon nakatira ang pamilya Park. Ang loob ay lubhang maluho at dekadente. Ito ang pinakamayamang gusaling tirahan sa buong Asya. Siyempre, hindi ganoon kaganda sa labas. Bukod dito, ang mga tagalabas ay ipinagbabawal na pumasok. Kahit na ang mga drone ay hindi makakalipad malapit dito. Sa sandaling ito, sa mataong sala sa itaas na palapag, dalawang lalaki ang nakaupo sa sofa sa harap ng fireplace, umiinom ng pinakamahal na red wine sa mundo at humihitit ng espesyal na kagandahang sigarilyo ng pamilya Park. Ang dalawang lalaking ito ay sina Park Sang-cheol at Jeng Weilun. Pagkaalis nila sa Japan, espesyal na inimbitahan ng pamilya Park si Jeng Weilun at ang kanyang ina na bisitahin ang pamilya Park. Alam nilang mahilig si Madam Jeng sa pagpapaganda kaya nangako si Park Sang-joon sa kanya. Bibigyan siya ng espesyal na pagtrato na magpapababa pa sa kanya ng 2 taon. Nainganyo si Madam Jeng na bumisita. Bang! 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 Nagpaputok sa labas. Sila ay lubhang nakasisilaw. Ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi alam na ang mga paputok na ito ay inilunsad upang salubungin si Jeng Weilun at ang kanyang ina. Hinawakan ni Park Sang-cheol ang kanyang baso ng alak at tumingin sa napakarilag na mga paputok sa pamamagitan ng floor-to-ceiling glass window. Ngumiti siya kay Jeng Weilun. Ano ng biro? Nagsanib puwersa ang aming mga pamilya upang patayin ang isang brat mula sa isang masasamang pamilya, ngunit paulit-ulit kaming nabigo. Hinayaan pa namin siyang bumuo ng Mirakuru Serum. Mas magiging mahirap na patayin siya sa hinaharap. Mr. Jeng, sa palagay mo, paano niya nakuha ang kanyang Mirakuru Serum? Maging ang pamilyang Miyamoto, na nag-aaral nito sa loob ng ilang dekada, ay kukuha ng kahit isa pang 0 taon upang matagumpay itong mabuo. Paano niya nagawang magtagumpay ng napakabilis? Humigop ng red wine si Jeng Weilun at ngumisi. Yun paano ko malalaman? Sa 8 mahuhusay na pamilya, tanging ang pamilya Rong at ang pamilya ko lang ang makakalampas sa pamilyang Miyamoto sa aspeto ng teknolohiya. Si Chairman Rong kaya ang gumawa nito para sa Jordan. Ngunit muli, hindi niya ito hihilingin kay Jordan ng walang kahihiyan. Sumimangot si Park Sang-cheol. Hindi niya maintindihan kung paano nakuha ni Jordan ang ganoong advanced na teknolohiya. Sinabi ni Park Sang-cheol, sa madaling salita, lalong nagiging banta si Jordan. Kailangan nating alisin ang taong ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Naalala ko na noong nagpakasal sina Jordan at Hailey, ikaw, ang aking kapatid at si Miyamoto Masaki ay pumunta sa kasal upang panoorin siyang gumawa ng kalokohan. Ngayon, 2 sa 3 ang patay. Hindi ka ba nag-aalala na ikaw na ang susunod? Umaasa si Park Sang-cheol na si Jeng Weilun ay makaramdam ng pananakot upang maitali niya ito upang sabay na maalis si Jordan. Dahil napakalakas ng pamilya Jeng, mas madaling patayin si Jordan sa tulong niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng malakas si Jeng Weilun. Haha, gusto akong patayin ni Jordan. Maglalakas loob ba siya? Hindi naniniwala si Jeng Weilun na mangangahas si Jordan na patayin siya. Actually, alam din ni Park Sang-cheol na malaki ang chance na hindi papatayin ni Jordan si Jeng Weilun. Ang huli ay hindi nagalit kay Jordan gaya ng ginawa ni Miyamoto Masaki at Park Chan-young. Si Jeng Weilun ay hindi sinubukang gulo kay Hailey, at hindi rin siya aktibong sinubukang patayin si Jordan.
Bilang karagdagan, ang ina ni Jeng Weilun ay palaging nagsasalita para kay Jordan. Imposibleng patayin ni Jordan ang kanyang anak. Hindi masaya si Park Sang-cheol. Pero bigla siyang tumawa at sinabing, hahaha, totoo yan. Ang lapit ng nanay mo kay Jordan. Sa relasyon ni Madam Jeng kay Jordan, malamang hindi kanya atakihin. Splash! Nang marinig ito, biglang inihagis ni Jeng Weilun ang baso ng alak sa kanyang kamay sa lupa. Sinamaan niya ng tingin si Park Sang-cheol. Park Sang-cheol! Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na hawakan ka dahil teritoryo mo ito. Kung maglalakas loob kang bastusin muli ang aking ina, hinding-hindi na kita bibitawan. Kung ikukumpara kay Park Chan-young, mas matapang si Park Sang-cheol. Higit pa rito, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi nila hatakin si Jeng Weilun dito, ang pamilya Park at ang pamilyang Miyamoto ay malamang na hindi makayanan ang Jordan. Hindi nagpanik si Park Sang-cheol at nagpatuloy sa pag-provoke sa kabilang partido. Sobrang respetado ni Madam Jeng. Noon pa man ay nirerespeto ko siya. Bakit ko siya lalaitin? Weilun, hindi mo ba talaga alam na may relasyon sina Madam Jeng Weilun at Jordan? Nagsalo sila ng halik sa virtual world. Ilang oras na lang at magkakasama na sila sa kama sa totoong buhay. Pinakagusto ni Jordan ang mga matatandang babae. Ang kanyang asawa, si Victoria, at ang aking nakababatang kapatid na babae, si Park Anya, ay mas matanda sa kanya. Si Madam Jeng ay kaakit-akit pa rin at ganap na nababagay sa panlasa ni Jordan. Bang! You starred, papatayin kita. Sa sobrang galit, binugbog ni Jeng Weilun si Park Sang-cheol. Bang! Bang! Pagkatapos ng ilang suntok ni Jeng Weilun, nagsimulang dumugo si Park Sang-cheol sa gilid ng kanyang bibig. Galit siyang sumigaw, Park Sang-cheol, sino ka sa tingin mo? How dare you provoke Nlay family? Hindi napigilan ni Park Sang-cheol. Napahiga siya sa sahig at pinagpatuloy ang pagsulsol sa kanya. Jeng Weilun, nagsasabi ako ng totoo. Wala kang lakas ng loob na tanggapin ang katotohanan. Sa virtual world game, higit sa isang tao ang nakakita sa iyong ina at Jordan na naghahalikan. Alam na ng maraming tao sa 8 pamilya. Kahit patayin mo ako, hindi mo mapipigilan ang katotohanang iyon. Harapin mo, Jeng Weilun. Hinawakan ni Jeng Weilun ang kwelyo ni Park Sang-cheol, umuumbok ang kanyang mga ugat. Ang mga salita ni Park Sang-cheol ay tumagos ng malalim sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, ang sinabi ni Park Sang-cheol ay totoo. Naramdaman din niya na hindi karaniwan ang relasyon ng kanyang ina kay Jordan. Ayaw lang niyang maniwala. Arf! Binitawan ni Jeng Weilun si Park Sang-cheol at sumigaw, Jordan. You little bastard, how dare you seduce a mother and want to be an stepfather? Hindi kita bibitawan. Ngumiti ng masama si Park Sang-cheol at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Jeng Weilun. Weilun, pinahiya ka ni Jordan. Kung hindi mo siya tikman ng sarili niyang gamot, hindi ka lalaki. Lumingon si Jeng Weilun kay Park Sang-cheol. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Park Sang-cheol, alam mo na may asawa si Jordan na si Hailey. Ang babaeng ito ay pabago-bago at walang kabuluhan. At saka, niloko niya si Jordan noon. Alam ng lahat na kung iharap mo sa kanya ang iyong sarili, sa iyong katayuan, hitsura at kakayahan, naniniwala ako na kahit wala kang ginagawa, ang GDC na yon ay itatapon. Kanyang sarili sa iyo. Ang asawa ni Jordan ay itinapon ng sarili sa iyong mga bisig. Hindi mo ba naisip na yon ay isang mahusay na paraan upang mailabas ang iyong galit? Hahaha. Si Park Sang-cheol ay nag-udyok kay Jeng Weilun na akitin si Hailey para ipahiya si Jordan. Sa totoo lang, hindi gusto ni Jeng Weilun si Hailey. Bagamat kinilala siya ni Miyamoto Masaki at Park Chan-young bilang isang Diyos sa level na kagandahan, hindi niya type si Hailey. Gayunpaman, ngayong galit na galit si Jeng Weilun kay Jordan at gustong maghiganti sa kanya, wala na siyang pakialam kung type niya ang babaeng iyon. Sige, Jordan, i-start ka. Naglakas loob kang halikan ang nanay ko kaya makitulog ako sa asawa mo. Nagdesisyon si Jeng Weilun. Ngumiti ng masama si Park Sang-cheol. Sa wakas ay kinalagkad niya si Jeng Weilun sa pakikipaglaban sa kanya. Sa pamamagitan ni Jeng Weilun, ang kaliskis ng tagumpay ay pabor sa kanila. Sa isang maliit, malayong bayan ng Ithia. Umagang-umaga, umaambon at malamig. Isang malaking dilaw na aso ang nagyelo hanggang mamatay sa pasukan ng nayon. Naglakad si Jordan sa malubak na daan patungo sa isang bahay.
Matagal nang naghihintay ang isang madilim at nakakatakot na lalaki. Ang lalaking iyon ay si Shaun. Isang manok ang tumilaok, bumasag sa katahimikan ng ngayon. Napangiti si Shaun nang makita si Jordan. "Datey Jordan, long time no see. I didn't expect to see you again." Mas tumangkad ka at lumakas. Mukhang napaka-successful ng development ng Mirakuru Serum. The Miyamoto would need at least another decade to complete their research, but you did it in less than a month. As expected sa paborito kong Datey Jordan. Haha! Naramdaman ni Jordan ang pagnanasang bugbugin si Shaun hanggang mamatay. Galit niyang sinabi, "Shaun, alam mo na ako ay isang Diyos-Diyosan. So how dare you kidnap my wife? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan?" Napangiti si Shaun. "Ito ay tiyak na dahil alam kong ikaw ay isang Diyos kaya kailangan kong kidnapin si Lauren. Kung hindi, paano ka, isang marangal na Diyos, ay handang magtrabaho para sa akin? At saka, Jordan, huwag kang magalit sa akin. Kung sino man ang dapat magalit, dapat ay ako. At least ang iyong asawa ay ligtas at malusog. Ang aking asawa ay namatay sa iyong mga kamay. Ikaw mismo ang pumatay sa kanya." Mumuso si Jordan. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Kung hindi ang asawa mo ang nagmamay-ari ng asawa ko, si Victoria, hindi siya namatay. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya kay Victoria? Pagkatapos niyang angkinin si Victoria, pinatay niya ang mga inosenteng tao. Halos maging mamamatay tao ang asawa ko. Walang pakialam na sabi ni Shaun, ilang tao lang ang pinatay niya. Ano ba ang dapat ipaggulo? As a member of a secret family, how can you bother about such a small thing? At least hindi niya ginamit ang katawan ni Victoria para matulog sa ibang lalaki. Kailangan mo bang magreklamo sa akin ng ganito? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na galit si Jordan. Inabot ni Shaun. Sige, Datey Jordan, ayoko nang pag-usapan ang nakaraan. Ngayon, gusto ko lang pag-usapan ang mind transplant procedure. Sabi ni Jordan, screw your mind transplant procedure. Gusto ko munang makita si Lauren. Paanong hindi maiinip si Jordan? Matagal na niyang hindi nakikita si Lauren at sobrang na-miss niya ito. Hindi na siya makapaghintay na pumasok sa bahay. Pero pinigilan siya ni Shaun. Jordan, mas mabuting huwag ka nang pumasok. Nag-set up ako ng facial recognition system sa pintuan. Kung maglakas loob kang pumasok, sasabog ang buong bahay. Huwag mo akong sisihin kapag namatay si Lauren. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao sa galit. Shaun, nililigawan mo si kamatayan. Sabi ni Shaun, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Basta tulungan mo ako sa mind transplant procedure, natural na isasama kita ng asawa mo. Knock knock. Sa sandaling ito, si Lauren, na nasa bahay, ay kumatok sa bintana at tinawag si Jordan, hubby. Sa malabong salamin, malabo na nakikita ni Jordan ang mukha ni Lauren. Sumakit ang puso niya sa nakita. Ang kanyang asawa ay nakakulong sa isang mapanglaw na lugar, ngunit hindi niya ito nailigtas. Ang pakiramdam na ito ay masyadong hindi mabata. Lauren! Lauren, hintayin mo ako. Ililigtas kita, sigaw pabalik ni Jordan. Nang may luha sa kanyang mga mata, paulit-ulit na tumango si Lauren. Masyado siyang naging emosyonal nang makita si Jordan. Sabi ni Shaun, Datey Jordan, let's go and meet my research team. Kung mas mabilis mo akong tinutulungan na tapusin ang mind transplant procedure, mas mabilis kang makakasama muli ng iyong asawa. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko na hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong asawa. Napaka-passive ngayon ni Jordan. Nagkaroon na siya ng vision na hindi siya makakalaban ni Shaun. Wala siyang choice kundi masunurin muna siyang tulungan. Kaya naman, sinundan ni Jordan si Shaun sa bundok. Ang kanyang pangkat ng pananaliksik ay matatagpuan doon. Nagkampo sila sa isang abandonadong gusali na nakatago sa loob ng bundok. Dito nakilala ni Jordan si Shaun. Pangkat ng pananaliksik. Pagbati, guro. Nang makita ng lahat si Shaun ay lumuhod silang lahat at binati siya. Nilagay ni Shaun ang mga kamay niya sa likod niya at tumango. Bigyan natin ng respeto ang ating Diyos na si Jordan. Pagbati, Datey Jordan. Lahat ay umuko kay Jordan. Pumasok na silang dalawa at umupo. Hindi nagtagal, dumating ang isang magandang dalaga na may magandang figura at nagbuhos ng tsaa para sa kanila. Naghanda din siya ng ilang merienda.
Ipakita kay Deti Jordan ang lahat ng may katuturang impormasyon sa pamamaraan ng mind transplant, bilin ni Shaun. Inilagay ng isang subordinate ang lahat ng impormasyon sa harap ni Jordan. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Jordan na pag-aralan ang mga dokumento. Tinanong ni Jordan si Shaun, bago ako magsimula, gusto kong malaman kung sino ang gusto mong makipagpalitan ng isip. Sa loob ng maraming taon, nahuhumaling si Shaun sa teknolohiya ng mind transplant. Gusto niyang sakupin ang katawan ng ibang tao. Naniniwala si Jordan na may target na sa isip si Shaun. Gusto niyang malaman kung sino ang taong ito at kung kilala niya ang taong iyon. Humigop ng tsaa si Shaun at mumiti. Bakit? Nag-aalala ka ba na makipagpalitan ako ng isip sa'yo? Humigop din ng tsaa si Jordan. Alam niya na ang tsaang ito ay hindi lason at ito ay may magandang kalidad. Napangiti ng mahina si Jordan. Ako ay isang Diyos-Diyosan at kayang hulaan ang hinaharap. Ano ang iyong mga pagkakataon na matagumpay na atakehin ako? Hahaha. Humalakhak si Shaun. Totoo naman. Hindi ako interesado sa iyo kahit na ang katawan mo ngayon ang pinakamalakas sa mundo. Hindi ako mataas ang expectations sa pangangatawan. Mas interesado ako sa status ng tao. Masasabi kong napakalakas na lalaki ang target ko at hindi nalilink sa iyo. Mas assured ka na ba ngayon? Nag-isip sandali si Jordan at nagtanong, si Chairman Rong ba? Nakangiting tumango si Shaun. Ikaw nga ang Diyos. Hulaan mo agad. Tama, si Rong Bailon. Ang pamilya Rong ang pinuno ng 8 dakilang pamilya. Ang kanilang pagsasaliksik ang pinakamataas sa mundo. I wonder kung gaano sila kalakas. Basta papalitan ko siya, ako ang magiging numero 1 sa mundo. Jordan, hanggat nagtutulungan tayo at tinutulungan mo akong kumpletuhin ang teknolohiya ng mind transplant, makakayanan natin si Rong Bailon at magiging atin ang mundo. Laging mababa ang tingin ng pamilya Rong sa pamilya mo at sa akin. Hindi mo kailangang maawa sa kanya. Saglit, naalala ni Jordan ang lahat ng nangyari, mula sa pamilyang Park na gustong paalisin ang mga Steele sa dakilang pagpupulong hanggang sa pagkamatay ng kanyang lolo, hanggang sa pagbabanta ni Chairman Rong sa buhay ni Jordan para sa Miraculous Serum. Kung mayroon man, si Jordan ay may sama ng loob sa pamilya Rong. Tumango si Jordan. Sige, matatanggap ko kung siya yon. Kung si Shaun ang pumili kay Madam Jeng, hindi papayag si Jordan. Kung tutuusin, ilang beses na siyang tinulungan ni Madam Jeng. Sa susunod na mga araw, nanatili si Jordan sa bundok kasama ang mga mananaliksik upang pag-aralan ang teknolohiya ng mind transplant. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Shaun. Anong problema? Napasulyap si Shaun sa Color Ye at napagtantong subordinate niya yon sa Orlando. Sinabi ng subordinate, Guro, dumating si Jeng Weilun sa Orlando pagkatapos umalis sa South Korea. Agad namang kinabahan si Shaun. Bakit siya pumunta sa Orlando? Gusto ba niyang saktan ang anak ni Jordan? May impormasyon si Shaun tungkol sa lahat ng uri ng bagay. Alam niyang nasa Orlando ang asawa at anak ni Jordan. Ngayong tinutulungan na ni Jordan si Shaun sa teknolohiya ng mind transplant, hindi na niya hahayaang may mangyari sa pamilya ni Jordan. Kung hindi, ito ay magsisilbi lamang upang makagambala sa Jordan. Sagot ng subordinate, hindi, wala siyang ginawa kahit kanino. Pero, naging malapit siya sa asawa ni Jordan na si Hailey nitong mga nakaraang araw. Ilang araw na siyang nakikipagkita sa kanya. Naramdaman kong may mali kaya nire-report ko. Kumulot ang noo ni Shaun at naisip, bakit hinahanap ni Jeng Weilun si Hailey? Hindi kaya gusto niyang gamitin si Hailey para ipahiya si Jordan? Alam ni Shaun na hindi kayang labanan ni Hailey ang tukso. Madali siyang naakit ng isang mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon na may ilang milyon lamang ang mga ari-arian. Sa isang nangungunang prinsipe tulad ni Jeng Weilun, tiyak na hindi siya makapagpigil. Sabi ni Shaun, hindi natin hahayaang magtagumpay itong si Jeng Weilun. Si Jordan ay nagtatrabaho ng husto sa aking lugar. Kapag nalaman niyang may kasamang ibang lalaki ang kanyang asawa, tiyak na magagalit siya. Talagang gugustuhin niyang makipag-ayos kay Jeng Weilun at maaantala ang aking pag-unlad. Makinig ka sa akin. Magpadala ng ilang lalaki para patayin si Jeng Weilun. Nataranta ang kanyang nasasakupan. Paslangin si Jeng Weilun. Kailangan ba talaga nating gawin yon? Guro. Galit na sabi ni Shaun, ano ba ang dapat ikagulat? Malapit na akong maging pinuno ng mundo. Si Madam Jeng ay may higit sa isang anak.
Ayos lang kung patayin ko itong wizard na nakikialam sa mga importanteng bagay ko. Sumunod naman ang kanyang nasasakupan. Makalipas ang ilang oras, tumawag muli ang kanyang nasasakupan, umiiyak. Masamang balita, guro. Pinatay ni Jeng Weilun ang lahat ng lalaking ipinadala ko upang pumatay sa kanya. Guro, napakahusay ng kanyang mga bantay. Bukod dito, nagtataglay sila ng maraming advanced na teknolohiya na hindi pa natin nakikita noon. Mahirap silang harapin. Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin. Sila nga ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya pagkatapos ng mga Rong. Sila ay medyo makapangyarihan. Mukhang kailangan kong kumilos sa sarili ko. Hindi magagawang kunin ng mga ordinaryong lalaki ang buhay ni Jeng Weilun. Ang mga masasamang spells ni Sean ay hindi itinuro sa mga tagalabas. Ang kanyang mga nasasakupan ay natutunan lamang ang mga pangunahing kaalaman at hindi katugma kay Jeng Weilun. Kung personal na pumasok si Sean, masisiguro niyang matatanggal si Jeng Weilun. Gayunpaman, nag-aalala si Sean na mapansin ni Jordan kung aalis siya. Paano kung makaisip si Jordan ng paraan para iligtas si Loren habang wala si Sean? No, Jordan is too strong. Walang hindi niya magagawa. I can't leave. I have to stay here and watch over him. But if we don't settle the matter in Orlando, what if Haley cheat again? Habang iniisip niya ito, biglang nakaisip ng solusyon si Sean. Hehe, nakuha ko na. Nadama ni Sean na ang pamamaraang ito ay tiyak na makakatulong sa Jordan na malutas ang suliraning ito. Kaya naman, umalis si Sean sa bundok at bumalik sa bahay ni Loren. Nakita ni Loren si Sean at nagmadaling lumapit para magtanong, kamusta ang asawa ko? Okay lang ba siya? Sabi ni Sean, tingnan mo kung gaano kakabahan. Bakit ka nag-aalala tungkol sa iyong asawa? Huwag kang mag-alala, napakabuti niya. Tinutulungan niya ako kaya bakit ko siya pagmalupitan? Nakahinga ng maluwag si Loren. Pagmamakaawa niya kay Sean. Mr. Handley, I beg you. Let me go and meet my husband. I really miss him. Saka, namamatay ako sa boredom dito. Tanong ni Sean, oh. Sobrang bored ka ba? Galit na sabi ni Loren, syempre naiinip ako. Mag-isa lang ako. Hindi mo man lang ako pinapayagang gamitin ang phone ko. Walang kausap. Napangiti si Sean. Kung gusto mong makalanghap ng sariwang hangin at makausap, matutupad ko ang hiling mo. Paano kung makipag-date sa gwapong young master ng pamilya Jeng, si Jeng Weilun? Napaatras si Loren na kinakabahan. Ano-anong ginagawa mo? Iaalok mo ba ako kay Jeng Weilun? Sean, i-start ka. Kung maglakas loob kang gawin ito, ako hindi kita bibitawan kahit na maging multo ako.